Pigin po natin ang ating mga mata. Ama namin Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, Lord, muli maraming salamat po sa umagang kay ganda, Panginoon, ay pinagkaloob nyo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Lord God, sa panibagong buhay, panibagong pag-asa, Panginoon, na ipinagkaloob nyo sa bawat isa sa amin. Lord God, salamat po sa hininga, sa kalakasan, Panginoon, ng aming mga pangangatawan, sa lahat ng mga blessings, pagpapala, Panginoon, na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa patuloy niyong pag-iingat, pagsama, paggabay, Panginoon, at pag-guide sa lahat ng mga desisyon, Panginoon, na aming ginagawa sa aming mga buhay. Karapat dapat kang purihin, sambahin, maitaas at pinakamataas na karangalan, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, sa oras din pong ito, kami lumalapit sa inyo, Panginoon, nagpapakumbaba, humihingi, Lord, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkakamali, sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala. Lord, linisin niyo po ang aming mga puso at isipan upang madali namin maintindihan, maunawaan ang bawat salita na aming mapakikinggan sa umagang ito. Ito'y tumimo sa aming mga puso at amin itong maisapamuhay sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Patuloy na lumago, Panginoon, ang aming mga buhay espiritual. Patuloy, Lord God, na lumago ang aming pagkakilala sa iyo. At Lord God, pagpalain niyo po ang bawat isang naririto sa nagbigay ng kanilang panahon, ng oras, Panginoon, na ikaw ay paglingkuran, ikaw ay sambahin at purihin, Lord God. Pagpalain niyo po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Mula, Lord God, sa aming pastor na siyang magbibigay ng iyong salita, ganun din sa aming mga makikinig, sa aming mga magpupuri at sasamba. At Lord God, dinadalangin po namin, Lord God, ang bawat isa. Alam niyo po ang puso, ang laman ng puso ng bawat isa, Panginoon. Ano mang kanilang kahilingan, ano mang kanilang ninanais, Lord God. Ipagkaloob niyo nga po ito sa kanila ng ayon sa iyong kalooban. At Lord God, patuloy na ingatan din po ang bawat kapatiran po namin na wala po rito. Lord, sila'y gabayan, samahan at ilayo sa anumang kapahamakan. Patuloy na ilapit lang sa kanila ang mga makabubuti at ikaayos ng kanilang mga buhay. Muli, Lord God, maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon na tayo po nagkita-kita muli. Hallelujah. Matatapos dito nga na ito. Ano ito? Pandemic. At mas lalo pong nagbigay itong tatag sa bawat isa sa atin. Hindi po ba? At tingnan nyo, lumabas yung mga creativeness, yung pagiging mga malikhain ninyo. Yung mga talent ninyo, ng mga pinakatago-tago sa bakol, silabas. Dahil dala nga po sa nangyayari pandemic na ito. Ibig sabihin, the more na tayo po pinipresyo, the more naman nilalong gumaganda ng lumalabas sa ating mga buhay. Napakabuti po ng Diyos. Kaya totoo po na sa lahat po ng bagay, ang Diyos ay kinikilos sa mga nagmamahal sa Kanya. Kung inaakala ng pandemic na ito, tayo kanyang may babagsak, tayo kanyang mailalagay sa kabigatan, nagkakamali ang pandemic na ito. Hindi siya umubra sa mga anak ng Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, sa panahon po ito, dapat magkaroon kayong pamalinaw o matalas na obserbasyon. Kasi malapit na dumating ang Panginoong Jesus kahit saan yun ang kanyang sinasabi sa mga simbahan, sa iba't ibang lugar. Isa po ang tema nila, malapit na dumating ang Panginoon. So ito po yung isa sa sinasabi mo palatandaan. Ayan, mentras na nag-aakda nito, tayo po ay talong gumawa o isip ng paraan kung paano po tayo mapapalapit kay Jesus. Ang sabi ng Roma 8:27, pakiplas nga. Si Jesus lang po ang kaligtasan, siya lang po ang tugon o solusyon sa mga nangyayaring ito. Malapit na siyang bumalik. At pagbalik niya, tapos na ang paghihirap ng bawat isa sa atin. Tapos na, sa langit na tayo magpe-fellowship, sa langit na tayo mag-awitan. At doon wala nang nagkakasakit, doon wala nang nangihina, doon wala nang nagugutom. At wala nang luluha. Konting tiis na lang, konting-konti na lang, dahil paparating na ang Panginoong Jesus. Kaya dapat ang Panginoong Jesus, habang hindi pa dumarating, tayo po naman ay gumagawa ng lahat ng bagay na kung saan siya po yung may welcome sa bahay nyo, buhay nyo, o kahit saan man kayo, kailangan mo welcome siya dahil siya paparating na.
Kasi ang hirap pag siya dumating tapos hindi mo siya kilala, hindi mo siya napapansin. Malalagpasan ka. Ang mga kapatiran, makikita mo isang araw, wala na rito. Nandun na rapture na. Ikaw may iiwan ka kung ikaw ay nagwalang bahala. So kaya napakahalaga po na ang Panginoong Jesus ay maging napakamahalaga, maging napaka-importante sa buhay mo. Sabi na, paano ba siya magiging mahalaga sa atin? Sa buhay mo, kailangan siya maging kapatid mo. Isa sa pinakamaganda, mataas na relasyon ay ang pagiging kapatid-magkapatid. Pagkamat tayo, nagkakaroon tayo parang symbolic lang nagiging magkakapatid tayo dahilan lang nga sa paglapit natin sa Kanya. Pero yung siya ay maging kapatid natin at magiging kuya pa, the best yun. At yun ay dapat pinagsisikapan natin. Na siya ay maging kuya natin. At pag siya ay kuya mo, kapatid mo, kaya kanyang ipananggalang, kaya kanyang ipagtanggol, kaya kanyang tulungan, kaya kanyang kargahin upang malagpasan mo yung mga bagay na hindi mo kayang daanan. Tutulungan ka ng ating kuya mo, ng ating Panginoong Jesus, siya ang magiging big brother natin. So ihanda po natin mga puso natin, aawitan natin ng Diyos ng buong puso sa oras na ito. At muli, tayo po magkakaisa sa ating Espiritu, siya po itataas natin sa ating mga buhay, sa ating mga puso, itatanghal natin siya. Talagang siya ay buhay, hindi ba? Hindi lang sa bahay nyo, hindi lang sa pamilya nyo, kundi sa mismong buhay mo, siya ay buhay. So ihanda po ninyo mga puso nyo, mga kamay nyo, kung gusto nyo sumayaw kayo, kung gusto nyo tumalon kayo, kung gusto nyo magpa-express yung sarili nyo sa Kanya, sige lang. Basta ito po'y tungkol sa Kanya, hindi para Kanya naman. So sambahin po natin ang Panginoon sa oras na ito.
be against us. Kaya nga, lakasan yung loob nyo. Konting panahon na lang nalalabi. Matatapos na rin itong pandemya na to. At lalabas po tayo ng mga mananagumpay. Pero habang tayo po naghihintay, palakasin po ninyo ang relasyon nyo sa Panginoong Jesus. Siya po ang pag-asa, siya po ang kalakasan. At doon na po kayo magtatagumpay kapag si Jesus po ay tiyak at sigurado na sa buhay nyo. Paano ba pwede makipagrelasyon sa Kanya? Para makarelasyon sa tao, minsan ang ibang pare, kumare, ang nangyayari, naging may relasyon sa iyo yun. Yung iba naman, nagkakaroon ng nagkakaligawan. Sabi nga, jojowain mo, nagiging ano na yun. At pag nagkatuluyan, nagiging nagkakaroon ng mga relasyon. Pero ang Panginoon Jesus, kuyahin mo. Po ba? Pakiplas nga Roma 8:21. Isa natin sa verse 29. Sapagkat sa kalat mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Kung minsan nakakaano ko mayroong ibang grupo na sinasabi nila, ginagawa mo na pala, ibang sinasabing one saved, always saved ka na pala. Kasi alam na ng Diyos kung sino ang Kanya Pero hindi po hindi po karapatan yun ng sino man, hindi man liberty right yun ng sino man yun, o dahil mabuti ka, dahil mga magulang ng Christian. Ang tao, kaya lamang po siya naging anak ng Diyos, meron siyang ginampanan, meron siyang ginawa. Tuloy namin ito. Sapagkat sagat mula pa alam na ng Diyos kung sino sa Kanya. Yun daw ngayon, tinalaga niya maging tulad ng Kanyang anak. At sino po ang Kanyang anak? Ang Panginoong Jesus. At sa gano'n, naging panganay natin siya. Si Jesus ay naging kuya, naging big brother. Napakaganda po ng relationship nito, relasyon. Dahil po dyan, napangyayari ang Diyos sa kasamahan ka. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, yung mga tinawag ayon sa Kanyang panukala. Inilagay niya ang maging tulad ng Kanyang anak at sa ganun, naging panganay natin siya, Panginoong Jesus. At yung mga tinalagay niya nung una pa ay Kanya rin tinawag. At yung mga tinawag niya ng ngayon ay pinawalang sala niya. Alam niyo, pinawalang sala, yung sinasabi justification. Yung parang as if wala ka nagawa ng katuntok na kasalanan, sa tingin ng Diyos talaga sa iyo, tingin ng Diyos sa iyo, malinis ka, natangyari yun, pwede po yun, pwede yun, kapag ang Panginoon Jesus ay nasa iyo. Tapos sabi pa, ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya naman binigyan ng karangalan. Ang karangalan ay ano sa pagkaintindi nyo, karangalan. Hindi lang yung mga congressman yun, hindi lang yung mga politiko na mararangalan ng trabaho. Yung mga tinawag ng Diyos, yung mga naging anak ng Diyos, binibigyan niya rin ng karangalan. Ang karangalan, ito yung nag-aangat sa iyo kung nasa ataman. Kunyari ikaw ay nasa isang depressed area. Pag binigyan ka ng Diyos ng karangalan, pwede kang alisin ng Diyos doon at pagbalik mo, iba ka na sa kanila. Maaaring pagbalik mo, nakakotse ka na pupunta ron at ikaw ay kagalang-galang. So yun po ay karangalan, galing po sa Diyos yung ganun. Maaaring ang buhay mo dati ay napakahirap. Isang araw, dalakita ka ng Diyos, sabi anak niya, binigyan ka ng karangalan na iba ang kabuhayan mo kasi hindi lang ang buhay mo nililigtas niya, maging ang kabuhayan mo. Na iba ang kabuhayan mo at sa paningin nila, dati na baliwala ka, ngayon ay ginagalang ka na nila. Good morning ka na at pag dumadaan sila sa iyo, bumabati sa iyo kasi nag-iba ka na ang nagbigay po nun ay ang Diyos. Ang tawag doon ay karangalan. Tapos isa pa sabi dito, kung ang Diyos, sabi sa verse 31, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino pa ang laban sa atin? So tinan niyo yung benepisyo. So tinan niyo ang kabutihan, kagandahan na binibigay ng Diyos sa mga naging anak niya. At kaya napakahalaga na tayo po ay maging makapanatili sa pagiging anak ng Diyos.
Amen po ba? So sa nangyayari po ito, sa pandemyang ito, napakaraming bigay, puro ang binibigay ng Diyos para magawa natin ito. At totoo niyan, hindi na tayo nabawasan yung ating pagiging makasanlibutan. Yung pagiging mga materialistiko natin, nabawasan dahil hindi tayo makabili ng ganito dahil may mga restriction niya, may mga bawal lumabas, bawal tumano. So ang Diyos pa rin tumutulong doon para mabawas-bawasan at mabagong buhay natin. At magkaroon man tayo ng pansin sa ating Panginoon Diyos, sa Panginoon Jesus. Huwag sa kung anong pinapansin natin. So, tinutulungan din tayo ng Diyos. Pero kung sa kabila ng lahat ng ito, iba pa rin ang dating sa atin, kawawa tayo nun. So, supposed to be, habang nagkakaroon ito, ay lalo naman tayo malapit kay Jesus. Nang sa ganun, mapangyari sa atin ang sinasabi ng Biblia. Paano ba tayo magiging panganay? Paano ba magiging panganay si Jesus sa buhay natin? So, babalikan natin ang John 1, chapter 11 and 12. Naparin po siya sa kanyang bayan, ang Panginoong Jesus. Kaya po nung po itinuturo to, pinapaintindi sa inyo dahil proven, hindi tinitindahin. Proven na, ang Panginoong Jesus talaga ay makapangyarihan, napaka-makapangyarihan. At pangalan na nga sapat-sapat na bigyan ka ng kaligtasan. Hindi lalo na kung mayroon kang relasyon sa Kanya, hindi ka iba sa Kanya. Yung sa pangalan niya lang ito, kung kayo na nakatalong ng araw sa simbahan ito, may mga pinalabas ako ng mga video kung saan meron siya na hino-hold up. Yung hold upper napaka-atras nung may-ari Anong ginamit niya? Mas baril hindi. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yun lang ginamit. Yung hold upper na mga hold up, napaka-atras tumakbo, nawala. Natakot. Meron pang yung ipo-ipo, malakas na hangin na sumisita ng mga kabahayan. Ang ginawa ng mga kasi magsisimbahan sila mga probinsya. So meron papalapit na ipo-ipo. Ang ginamit nila, pangalan ng Panginoong Jesus, nag-pray sila, sabi nila, in Jesus' name, tinuturo nila ipo-ipo. At hindi tumuloy, nawala yung ipo. Tapos meron pa ako pinakita dyan na taga-Mindoro ng partner siya, pastor. Yung kanyang palayan, isang di pa lang pagitan sa palayan ng iba. Dumating ang bagyo, yung ibang palayan itinumba nasira. Pero yung palayan niya, intact pa rin, maganda pa rin. Kasi sabi niya, tumutulong siya sa mga taga-doon, sa mga katutubo doon. Pero ginagamit niya ang pangalan ng Panginoong Jesus. Ako sa sarili ko na experience, napakaraming beses din mula mga pinaborn again, 1985. Napakarami rin beses na ako'y natulungan, nailigtas sa pamamagitan lang ng pagtawag sa Panginoong Jesus. Talagang napakamakapangyarihan, talagang totoo, mga kapatid. Kaya lang, kailangan magbigay kayo ng inyong buhay, panahon, oras sa Kanya. Kailangan talaga siya maging mahal ka sa iyo, maging parang uyan talaga, hindi ba? Tama sabi ron, naparito siya, nagpunta na siya rito sa mundo. Nagpunta nga siya sa Israel, sa kanyang bayan. Pero hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Diba doon nga pinatay siya, pinako siya, verse 12. Pero sabi, ngunit lahat ng tumanggap at nangalig sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. So sa sino man na tumanggap at maniniwala, mananampalataya sa Kanya, binibigyan siya ng karapatan, rights, na maging anak ng Diyos. At pag ikaw ay maging anak ng Diyos, automatic nagiging kuya mo si Jesus kasi siya ang panganay Nagiging kuya mo siya. At kapag ikaw ay dumaraan sa mabibigat na mga pagsubok o problema, pwede kang tumawag sa kuya mo, sa ating kuya, sa Panginoong Jesus.
at tutulungan ka. At alam ko marami sa inyo nakaranas na rin ito na sa pangalan ng Panginoong Yesus. Nakamtan niyo ang tulong. Amen po ba? O sino gusto mo pagtotoo? Isa lang, isa. Sino gusto mo pagtotoo? Yung ginawa ng Panginoong Diyos sa iyo. Si Sister Noy, pakapalakpakan po natin ang Panginoon. Morning po sa lahat. Gusto ko nang ipagpapataw yung nangyari sa anak ko. Sa ospital, kasi talagang tinulungan kami ng Panginoon niya kami iniwan. Yung sa green card lang kasi, talagang negative kami dun eh. Relax mo. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa amin. Siya na kinakasalak. Kaya na bahala. Kaya, hindi ko na ina-expect na magagamit yung green card namin. 30,000 din yun eh. Laki halaga. Kaya, ayun, siya na talaga kumilos sa amin. Yung mismong coordinator na mismo ako tumawag sa amin na kumontak siya sa amin para maayos namin yung green card. Ayun, naayos na namin talaga. Alam ko si Lord ang nagkumilos sa amin para magamit namin yung green card. Sa admitting pa lang kasi, parang dinidiscourage na ako ng ng officer doon. Sabi niya, 100 to 200,000 ang aming nabibil pag operation daw. Kaya parang nawalan ako ng gana. Nawalan ako ng pag-asa doon. Parang gusto ko nang ilipat si Brent eh, ang time na yun. Nakita ko yung ni Brent, yung pag-aalay niya. Nahirapan din ako kasi naramdaman ko siya eh. Naranasan ko rin yung ma-operahan sa appendix. Way back 2016. Kaya, ginawa ko na. Bahala na si Lord, sabi ko. Basta mairaos lang ito. Pero lang yun eh, magagawang pa ng paraan. Kaya, ayun, hindi niya kami pinabayaan. Binigyan kami ng tao na hihipuin niya para tumulong sa amin. Kaya maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Alamin ako sino kayo. Sino kayo pagpapalitin. Thank you sa lahat. Sa Diyos ang kapatid. Amen. Ang araw ko po yung araw ko ni Noybe dahil dumanas din kami ng ganyan eh. Pero minsan nakakalain mo wala nang pag-asa eh. Talaga namang hindi mo, tapos hindi mo pa naman alam kung anong gagawin. Pero ang tatin mo ang bait ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoon Jesus, ng ating Big Brother, ng kuya natin. Yung pag alam mo nang wala ka na, hindi mo na kayang lumakad, siya na lalakad, siya nang kakakita sa'yo at darating ang kanyang tulong. Napakabuti po ng Diyos. Kaya nga, pinapakiusap ko sa inyo, tanggapin mo siya sa buhay niyo, pahalagahan niyo, itatanghal niyo. Konti na lang darating na siya, so baka sa susunod ng mga meeting natin, punta sa langit ng fellowship. Doon tayo kakantahan. Baka yung mga may talent, tuloy pa sila, doon sila kakanta. At tayo sasamba. At least makikita na natin itong ating pinananampalatayaan. Tapos matatapos din ang lahat ng ito. Kaya tayo po ay kumapit lang. Huwag na huwag tayo mawala o aalis sa kanyang presensya sa kanyang simbahan. Dahil ang simbahan po ay katawan ni Jesus. Tayo po ay bahagi ng katawan ito. Kaya gawin yung napakahalaga, importante sa buhay niyo ang Panginoon. Lalo na sa panahon ito, hindi natin alam darating pa o ano pa mangyayari. Pero sabi nga ng kanta, in the name of Jesus, enemies defeated, talo na kaaway. Sabi pa nga ng Roma 8:30-29, 21-30, kung si Jesus ay panig sa atin, o kung ang Diyos ay panig sa atin, sino pa makakalaban sa atin? Pero hindi na alis yung tayo kung medyo kabahan. Hindi na alis, kasi nakikita natin visual na at alam natin kung minsan yung mga pangyayari, pakiramdam kung paano mawalan, pakiramdam kung paano na magipit, pakiramdam kung paano magkasakit. Dahil dyan kumikilos mga kapatid, yung pananampalataya. Diyan kumikilos yung pagtawag, pananalangin. Kaya nga, isang mananampalataya, hindi naman yung
sumisimba tayo. Kailangan matutunan natin kung paano makipag-usap sa Kanya, paano manalangin, paano bubuksan ang Biblia, babasahin mga kwento tungkol sa Kanya, kung paano natin malalaman ang mga sinabi niya. Nang sa ganun, kahit pa paano, meron tayong nasusunod. Kasi isa po sa sikreto ng buhay din sa mundo nito. Yung pag nasusunod natin ang Kanyang salita, tayo po ay nagkakaroon ng kabutihan sa mundo nito. So, tingnan nyo naman. Gusto nyo ba maging anak ng Diyos? Amen. So, yun na po ang gagawin. Tatanggapin nyo siya at mananalig kayo sa Kanya. Kasi, sa dalawang bagay niya, pagtanggap at pananalig, kung minsan din nagkakaroon ng sa iba, parang mabigat yun. Dahil kung, alam, pag ikaw ay nananalig, kung tumatanggap sa Kanya, ang buhay mo, supposed to be, ay nagkakaroon ng pagbabago. Kasi kailangan, pag siya pinaniniwalaan mo, kailangan iaakma mo ang buhay mo sa Kanya, sa gusto niya. Dahil kung naniniwala ka sa Kanya, siya ay may mga itinuturo. At ang mga tinuturo na yun, kailangan malaman mo. At pag nalaman mo, kailangan iaakma mo, i-adjust mo ang buhay mo sa gusto niya. At sa ganun lamang, nagkakaroon kayo ng maayos na relasyon. Makikita nyo, mga ilang taon lang, ilang mga panahon lang, iba na naman mga kabuhayan at buhay natin. At mabuti ang Diyos, hindi tayo pababayaan. Hindi lang siya, mga kapatid, hindi lang siya big brother, siyempre pagkuya, alam natin ang tao lang yun. Pagkakuya mo ito, maaaring tsuhin mo, kung sino man siya, tao lang yun. Pero ito binabanggit ko, pinapakilala sa inyo, ito po'y Diyos. Sabi nga rin po sa Pilipos, chapter 2. Verse 6 ang gano'n, Pilipos chapter 2, verse 6 to 11. Tingnan nyo, bagamat siya ay Diyos, o kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. So, magkaroon kayo idea, parang at least nakikilala nyo siya, siya pala yung gano'n, kailangan makilala nyo siya ng lubos siya po ay isang Diyos. Kasi wala nang pinagkaiba Kunyari si Michael, anak niya si Mateo. Si Michael ay tao. Anak niya si Mateo. Ano si Mateo? Tao rin. Hindi niya siya pwede magtututa. Kasi tao si Michael, anak niya tao rin. Po ba? So, si Jesus po ay anak ng Ama ng Diyos. So, siya rin po ay isang Diyos. Kaya sabi dito, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Hindi niya ipinipilitan na, masinta kayo sa akin dahil ako'y ang mga kapareho ng Ama. Hindi, napakabait niya, napakabuti. Sabi ng verse 7, sa halip ay kung saan binitawan at karapatan niyang ito. Kumbaga, hindi niya pinangahas na ipagmalaking gano'n. Siya ay namuhay na isang alipin, pinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. So, ginawa niya yun para naman mapil niya o maramdaman niya kung ano ba pagiging tao. Kasi lahat tayo na maniniwala at tanggap sa Kanya ay tatawag sa Kanya, magtitiwala sa Kanya. At kailangan maintindihan niya kung ano yung pinagdadaanan mo. At para maintindihan niya, kailangan siya rin ay kailangan siya magpakatao para maging karaniwang tao. Verse 8. At nang maging tao, siya nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Tingnan nyo, ang utos kasi ng kanyang tatay, ng ating Ama, ng ating Diyos, ikaw ay papatayin at ipapako sa krus. Kasi yun ang gusto ng Ama na maging kabayaran sa mga kasalanan natin. Wala nang iba. Kaya ang iba kasi ng kanya-kanyang spekulasyon o hula o haka-haka. Kaya dumami ang relihiyon. Pero ito lang ang isa-isang haing o isa-isang bayad sa anumang kasalanan mo para ikaw ay makalapit uli sa Diyos, sa Ama.
Ginawa niya yun, siya yung nagpakababa at naging masunurin. Tingnan nyo, pag magkaroon ka ng kapatid na katulad niya, napakamasunurin, masunurin sa Ama. Verse 9. Kaya naman sabi, kaya naman, siya itinampok o itinanghal o itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. So tandaan ninyo kahalagahan ng pangalan Jesus. Hindi po siya basta-basta. At kung maaari lang, kayo, makikinig kayo ngayon, huwag kayo magkakaroon, huwag niyo ipapangalan niya sa mga anak niyo o kanino pa man dahil iisa lang po ang dapat magkaroon niyan. Ito po yung ating Panginoong Jesus. At pinapatawad niya yung mga nagdaan ng mga tao na ipinangalan nila sa kapwa sa tao. Pinatatawad niya dahil hindi nga natin alam ang ating mga ginagawa. Pero ito pong pangalan ito, yung napaka-higit sa lahat. Okay, verse 10. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa lalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. In the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Kaya nga sabi ng kanta, in the name of Jesus, it is defeated. Sa ngalan ni Jesus, ang away ay talo na. Napakamakapangyarihan po niya, pangalan pala niya na ginagamit mo. Sapat-sapat na para bigyan ka ng tulong lakas sa buhay mo. Kailangan maintindihan mo ito. At maging worthy ka, maging karapat-dapat ka sa pagtawag sa pangalan ito. Kasi hindi naman lahat daw tumatawag sa pangalan ito ay minamahal ng Ama o pinagbibigyan ng Ama. Hindi raw lahat. Kailangan lang daw sumusunod talaga sa kalooban ng Ama. Pero tandaan nyo, napakahalaga ng pangalan ito. Napaka-importante. Kaya dapat ito yung minamahal nyo, itinatanghal nyo, pinapakilala nyo, ipinamamalita nyo. So ano man daw, ano man ang lahat ng nilalang nasa saan man, kailan man, kahit saan, sa pangalan ng Panginoong Jesus, hindi sila uubra, hindi sila pwedeng manaig. Tandaan po ninyo. At kapag si Jesus ay nasa buhay mo, walang makakalaban sa iyo. May pangyayari na kung saan siya inaaresto. Pakiyaan natin John 18. John chapter 18. Ang Panginoong Jesus, sa iba sa mga Hudyo kasi talagang tao lang ang pagkakilala sa Kanya. Kaya nga hindi siya tinanggap ng iba ron eh. Ngayon na-arresto na siya, nung na-arresto siya dahil nga may kanya-kanyang sumbong na kung anong mga pinaparatang sa Kanya. Pero hindi naman niya makilala si Jesus. So, ilang bagay yun, literal, yung totoo, hindi nakilala dahil wala naman siya ng relasyon. Yung mga alagad, kilala na si Jesus, yung mga tao nakakilala sa Panginoong Jesus dahil naniwala sila, sumampalataya sila. At kung sa mga hindi nakakilala, nag-aalatsaan ba sila? Meron silang mga guide, uhulihin nila si Jesus. Anong sabi ng kanina, Pilipos? Lahat daw ng nilalang, niluluhod, maninikluhod, magpapakumbaba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yun na yung napakamakapangyarihan po nun. Sabi nga rito sa chapter 18 ng John, verse 3, umarong si Judas kasamang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga Pariseo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. So yung parol, para po siguro parang napara. Kasi wala nang kuryente ng panahon na yun. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa Kanya, kaya sila sinagubong niya at tinanong. So ang Panginoon Jesus nung bistat tinanong, wala siya katakot-takot, wala siya kakabakaba, lalo na kasama niya yung mga alagad niya. So siya bilang big brother niya, kuya, talagang ang puso niya may pangalagaan o proteksyonan yung mga sino naniniwala sa Kanya. Sabi niya, sino hinahanap niyo? Sabi sa verse 5, si Jesus na taga Nazaret, sabi nila. Sabi ni Jesus, sabi sa verse 5,
Ako si Jesus, sabi niya. Kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Sabi, balikan nga natin video. Verse 4 muna ulit, balik natin verse 4. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya. At sila'y sinalubong niya yung mga sa ngayon, mga pulis, sundalo, naghahanap sa kanya. Sabi niya, sino hinahanap niyo? Verse 5. Sabi nila, verse 5, si Jesus na taga Nazaret, sabi nila. Sabi naman ng Panginoon Jesus, ako si Jesus. Kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Verse 6. Ang sabihin ni Jesus na siya nga, napakulong sila at nabuwal sa lupa. Sabi nga, tingnan nyo, ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus, sinabi nila, ako si Jesus. Napakatras, para maitulak yung mga tao at bagsakan sa lupa. Ganun po ang kapangyarihan ng pangalan ito. Napakamakapangyarihan, hindi pa pwedeng hindi magpatira pa o sumamba o mabuwal sa harap niya ang mga tao sa pangalan niya, ang sino man. Ngayon, kung yung magmamalaki na alam mo may problema, alam mo ang bigat ng nangyayari at hindi ka natawag sa kanya, bahala ka, mahihirapan ka, pero binibigay na sa inyo ang solusyon. Binibigay na sa inyo ang kasagutan at yan po ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. Pero yun po ay pangalan lamang. Mas the best, sabi ko nga, mas the best na siya ay siya mismo, hindi lang yung pangalan, hindi mismo ang Panginoong Jesus, ay magkaroon ng kaugnayan sa buhay mo. Paano yun? Maniwala ka sa Kanya. Tanggapin mo siya sa buhay mo. Para lang sa ganon, talagang umubra, kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus ay talagang mabuhay o umubra sa buhay mo. Pag tumadaan ka sa mga pagsubok, tumadaan ka sa kabigatan, pag ang Panginoong Jesus ay may relasyon na sa iyo, malalagpasan yung mga kabigatan na yan. Kaya nga mga nagdaan na pinalabas natin dito sa ating screen, may magnanakaw na palayas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pero ang pinaka-the best, magkaroon kayo ng matindi o magandang relasyon sa Kanya. Dahil ang kaaway, ang mga diablo, nakatingin sa akin din yan At sinisino rin tayo niyan. Alam niya kung nasa atin ba si Jesus. Sabi nga sa Gawa 19, tinimigwento rito sa Gawa 19, verse 11 hanggang verse 11 to 16. Tingnan nyo. So, makinig kayo Gawa, Acts, chapter 19. At gumawa ng mga pambihirang kababalaghan ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Verse 12. Kahit panyo o dilantag ang kanyang ginagamit ay dinadala sa mga may sakit at gumagaling ang mga ito at umaalis sa kanila ang masasamang espiritu. Alam niyo pa naman sa mundong ito, may mga bagay tayo hindi nakikita. Tingnan yung virus, hindi natin nakikita pero nakakapaminsala. Ngayon, ang katotohanan ng masasamang espiritu na maaaring mag-udyok sa iyo, maaaring magtulak sa iyo, maaaring akala mo yung desisyon mo galing lang sa pag-iisip mo. Pala, galing sa masamang espiritu yun, tinutulak ka na sa kasalanan, kaya pinapahama ka. Napakarami po niya, napakarami. Kaya nga ang tawag sa kanya, masama ang bunga ng mga yan. Verse 13. Sunod-sunod na natin. May ilang Hudyo doon na pag-alagala at nagpapalayas ng masamang espiritu. Pinamasa nilang sambitin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa mga sinasabihan o inaalihan ng masamang espiritu. So may mga gumagamit kasi alam naman natin, napag-aralan natin kanina,
Napakamakapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Jesus. So may mga gumagamit ito, pangalan pa lang yun, natin ninyo. Pinangahasan nila, naglakas loob sila, bagamat hindi naman sila worthy, hindi ka naman marapat dapat, pero pinangahasan nila. Kasi pinangahasan mo bang hindi naman dapat, ginawa mo. Pinangahasan nilang sambitin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa mga inaalihan, sinasapian ng masasamang espiritu. Sinabi nila, sa pangalan ni Jesus na pinangangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumabas kayo, sabi niya sa masasamang espiritu. Next verse. Kabilang sa gumagawa nito, isa pa sa mga grupo na gumagawa nito yung anak ni Esquiva. Kabilang sa gumagawa nito, yung 7 anak ng lalaki, isa pinakpunong saserdote Hudyo ng pangalan ni Esquiva. So itong mga anak ni Esquiva, meron 7 anak po, lalaki pa, siguro. Lalakas ng loob nito, puro lalaki, 7 magkakapatid. So sila ang nagpipits nun, sila ang nangangas nun, lalakas ng loob nila, yung mga may karap. Kasi hindi naman lahat ng karamdaman, hindi naman lahat ng kabigatan, hindi naman lahat ng pinagdadaanan natin na bakit pa kung minsan pabalik-balik ko lang na sinasabi ko minsan kamalasan, kabigatan, pabalik-balik ka lang. Ang hindi natin kung minsan alam, mayroong behind that, mayroong behind, hindi lang dahil sa mali-mali ginagawa mo, hindi may masamang espiritu na na-influensya ka, inuudyukan ka lang, yun ang iyong gawin. Kaya mo ginagawa yun dahil may masamang espiritu ka behind doon sa mga kinikilos mo. So itong mga anak ni Esquiva, nalakas ng loob, pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Jesus. At ginagawa rin nila ito, verse 20. Sa ganitong kahangahangang paraan, verse 13 muna, balik sa verse 13. May ilang Hudyo roon na paghalagala at nagpapalayas ng masamang espiritu. Pinangahasan nilang sambitin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa mga inaalihan, yung sinasapian, sa mga sinasapian ng masamang espiritu. Sinabi nila, so ganito ginagawa nila, sa pangalan ni Jesus, may kapangyarihan nga kasi yan eh. Sa pangalan ni Jesus at napangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumabas kayo, sabi niya sa masamang espiritu. Verse 14. Kabilang sa gumagawa rin ito, itong anak ng lalaki, ni Esquiva. Verse 15. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu. Tignan nyo, sumasagot yung mga to. Sabi nila ng masamang espiritu, sabi natin mga demonyo ito, ng mga may impluensya sa tao, nagpapahirap sa tao, nagpapahamak sa sino man, pinapahamak tayo nito. Sabi ng demonyo, o yung masamang espiritu, kilala ko si Jesus. Kilala ko na si Pablo. Ngunit kayo, sino kayo? Yan po ang isang malaking tanong. Ginagamit nila yung pangalan ng Panginoong Jesus. Ginagamit nila, at may kapangyarihan ito, maaaring nakakachamba sila, maaaring ginamit nila ang pangalan, gumaling sila, ginamit nila ang pangalan, gumanda buhay nila, umayos. Pero hindi lahat ng masamang espiritu ay may napagluloko. Kaya nito, talaga mga digiri-digiri kayo mga yan eh. May mga matataas ang rango doon ng mga demonyo na yan eh. At sabi niya, kilala ko si Jesus, sabi ng masamang espiritu. Kilala ko na si Pablo. Pero kayo, sino kayo? Sabi ng masamang espiritu. Verse 16. At sila ay lundang ng lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Yung sinasabihan ng masamang espiritu, ay alam na natin eh, pagka isa nagwawala yung mga yan. Nanlilisik yung mata, nanumula, nananakad, nagdudura, nananagat, kung ano pa. Sabi, at sila yung lundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. At yung mga Hudyo, yung mga tao ito, yung mga gumagamit ng pangalan ng Panginoong Jesus, nagahis nito para pang mga pinalo sila. At pinahirapang mabuti, siguro pinagsasasakan sila, pinagpukurot, pinagsusuntok.
ano pat hubad at sugatan silang lumabas tumaka sa bahay na yun. Pinahiyatan ka sila, hinubaran sila ng demonyo, ng masamang espiritu. Pinagsasaktan pa, takbuhan sila. So hindi ubra yung kanilang paggamit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kanina pinag-uusapan natin, napakamakapangyarihan ang pangalan ito. At totoo naman yun. Kaya nga sinasabi ko, kailangan talaga magkaroon kayo ng relasyon kay Jesus dahil alam ng kaaway ito eh. Kaya nga ang tanong eh, ba't sino ka ba? Sino ka uutos-utos ginagamit yung pangalan na yan? Sino ka? At yun din ang itatanong mo sa sarili mo, sino ba ako? Ano ba ako kay Jesus? Ano ba ang relasyon mo sa Kanya? Ang relasyon mo ba sa Kanya ay ano lang, kung may problema ka lang? Ang relasyon mo ba sa Kanya ay tinilinggo lang? Sino ka ba? Yun ang tanongin mo sa sarili mo, sino ba ako? Babalik ka naman tayo sa identity. Kailangan taas loob, malakas ang loob na masasabi natin, ako'y anak ng Diyos. Amen po ba? Sige sabihin mo, ako'y anak ng Diyos. Kuya ko si Jesus. Kaya pag tinatanong ka, may mabigay ka pa yung dadaanan, sabihin, pagka-misan eh, naku, hindi mo kaya yan, mahihirapan ka. Sabihin mo, kuya ko si Jesus. Kung tatanungin ka ng problema, ikaw magkakaroon doon, ikaw makakaalis ka sa sitwasyon mo na yan. Bakit hindi? Kuya ko si Jesus. Anak ako ng Diyos. Yan po ba? At sa ganon, iintindihin mo ang relasyon mo sa Kanya. Kailangan si Jesus ay napaparangalan sa buhay mo para maging totoo si Jesus sa buhay mo. Kailangan siya napaparangalan. Tayo po ay mayroong 4 na araw sa isang linggo, ay 7 araw sa isang linggo. Dumating ang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ano ba pinagagawa mo? Ano pinagkakabalahan mo sa buhay mo? Si Jesus ba ay nasa puso mo? Si Jesus ba ay naipahayag mo sa labi mo? Kahit pa paano, siya ba ay naikwento mo sa kanino man? Siya ba ay ipinakilala mo? Lalo-lalo na doon sa mga nasa mga naliligaw. O doon sa mga tumadanas ng kabigatan, siya ba ay ipakilala mo? Nasabi mo ba, huwag kang mawawala ng pag-asa. Alam mo, Panginoong Jesus, yan ang dahilan bakit nagpunta rito para iligtas tayo. So, naipakilala mo ba o hindi? Pagkatapos ng pandemya, anong nangyari sa buhay mo? Nakilala ka bang isang magaling na ganito o si Jesus ang nakilala sa buhay mo? Sige mo sa sarili mo, sino ba ako? Sino ka? Ano nangyari sa'yo ng pandemya ito? Ilang buwan to? 7 o 6 o 8 o baka may 1 taon pa ito. Hanggat wala yung vaccine. At habang wala, kailangan, wala namang pumipigil sa'yo, wala namang dahilan para hindi mag-mature kung pananampalataya mo. Wala namang dahilan para hindi lumakas ang pagkakilala mo sa Kanya. Para pareho lang naman tayo, wala naman tayong mga restriction, wala naman tayo sa lockdown na pati pananampalataya natin naka-lockdown, wala naman ganun. Kaya nasa sa iyo kung paano payayabungin o palalakihin, pagagandahin o palalakasin ang iyong relasyon kay Jesus. Ang iba, malayo-layo na ang narating. May kwento ko nga last Sunday, isang karpentero sa Kabuyaw nagpipreach na sa kanyang kongregasyon. Pag hindi nakakarating yung pastor, tumatayo siya. Ipinapahayag niya ang putihan ng Panginoong Jesus. Meron isang babae na young adult sa Silang Cavite, sa isang liblib na lugar, Sister Mayan. Walang pinagkaiba sa inyo, mga kababaihan dito. Pero, naipakilala niya sa taga-doon ng Panginoong Jesus. Nagparasend nga siya ng picture sa amin. Sabi, Pastor, ito yung group ko. Tinuturuan niya, binabayad yung study niya. Sabi ko nga, pwede yung simbahan niyan. Tingnan nyo, nagkaroon na ng pandemya, yun na ang nangyari. Apakaraming kaluluwa na nailigtas niya. Ang nailapit niya kay Jesus. Yun po, pag tinanong siya, pagka naikwento niya ang kaaway, tanongin siya, sino ka ba? Ang Panginoong Jesus mismo ang sasagot nun. Pagka sinabi niya, sino ka? Pag yung diabo siya, ang Panginoong Jesus mismo ang sasagot. Kapatid ko yan. Bakit? Kasi ang Panginoong Jesus pinakilala, pinakasad ng babae yun sa lugar na yun. Yung karpentero na yun sa lugar ng Kabuyaw. Huwag mong hayaan
lukuhin ka ng lukuhin o dayain ka ng dayain ng masamang espiritu. Na hanggang ngayon dinadaya ka, inalagay sa isip mo na wala kang magagawa, wala kang kakayahan. Diyan ka na lang, tama na yung pagluto-luto mo, tama na yung ginagawa mo na yan. Kung nandiyan lang magagawa mo, hindi, higit pa dyan ang kaya mong gawin. Mga kapatid, amen po ba? Higit pa dyan kung alam mo lang. Nakasamang loob mo, lumapit ka kay Jesus at ipangahas mo. Kapag ginawa naman, pinapangahas nila kasi ng loob nila. Ituturo nila ang pangalan ng Panginoong Jesus. Nagkataon lang nga, yung mga tao mo, walang relasyon sa Panginoong Jesus. Ginagamit lang nila ang pangalan for convenience sa sarili lang nilang kapakanan. Para lang magkaroon sila ng ganito, magkaroon ng ganyan. Gamitin mo ang pangalan ng Panginoong Jesus dahil siya ay itinatanghal mo sa buhay mo. Dahil siya ay tinataas mo, gusto mo siya maipakilala. Gusto mo siyang matanggapin din ng iba. Marami sa atin na iba ang buhay mula na magkaroon ng relasyon sa Panginoong Jesus. Marami rito na iba ang buhay. Payag ka bang ikaw lang yun? Payag ka bang ikaw lang nakatingin ka sa isang araw? Aharap ka sa Panginoong Jesus at tatanungin ka, anong ginawa mo sa buhay na binigay ko sa iyo? Eto, pinalakas ko lang po yung sarili ko, inintindi ko yung sarili ko, naging model employee ako nung pinagtrabahuan ko dahil pinag-igihan ko ng pinag-igihan. Kung tanongin ka ng Panginoong Jesus, ano ginawa mo sa mga binigay ko sa iyo kaligtasan? Ang daming mga nahihirapan sa paligid mo, ang daming mga naliligaw. Ipinakilala mo ba ako? Hindi po eh. Ay wala. Mahihirapan ka kapag tinanong ka ng mga Diablo, katulad ng sino ka? Si Jesus kilala nila din si Pablo. Pero ikaw, sino ka? Ikaw yung naging model employee ng Jollibee o kasi talaga namang madilim pa lang, hindi pa na yan. Hindi pa lang talaga namang binigay mo yung buhay mo, talaga namang musikap mo talaga sa mga bagay para sa sarili mo, sa kapakanan ng buhay mo. Pero pag sa kapakanan ng Diyos, talaga namang ayaw mong kumilos, ayaw mong gumawa. Kaya mahirapan ka, pagtatawanan ka ng mga diablo ito. So, i-double-check po natin kung gusto natin maging maayos ang buhay natin at maging makapangyarihan ang pangalan ni Jesus sa buhay mo. Tanungin mo sa sarili mo, sino ba ako? Ano ba ang relasyon ko kay Jesus? Ano na ba ang relasyon ni Jesus? Kumusta na ba ang level ng relasyon nyo? Nasa mataas na bang level o ganun pa rin? Same like 3 years ago o 5 years ago? O kapareho pa rin kung una kayo magkakilala? Hindi naman na bago. Ginagamit mo lang, pinakikilala mo lang siya para may conveniente ang buhay mo. Kasi para na magkaroon ka ng ganito, para buhusan ka ng blessing, buhusan ng pagpapala. Pero yung buhusan ka ng ibuhos mo na sa iba ang pagpapalang ito, ibigay mo sa ibang kaligtasan. Nagawa mo ba? Ngayon, narinig natin, hindi naman po tao si Jesus, hindi po tao na walang magagawa. Higit pa ang magagawa niya, higit pa sa inaakala mo. Meron mga kabataan na nagdaan, nabasa ko sa verse nila. I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesus na nagpapibigyan ng lakas sa akin. So tandaan nyo, ano man lakas, ano mga galing, meron ka, bigay lang ito ni Jesus. Yung sinasabi na karangalan na binibigyan ng Diyos sa atin dahil minahal tayo ng Diyos. Amen po ba? So, nakakagab kailan matapos ang pandemic na ito. Pero ang sabi, dito lang sa Pilipinas, lalo na bumabagsik ang strains yung tinatawag. Lalo na bumabagsik. Yung bagsik, ang bilis daw makahawa. Ngayon, napakadali lang naman gagawin mo, mag-iingat ka. Katulad ng kasalanan, mag-ingat ka, huwag mong gawin, iwasan mo. Amen po ba? So, ganun din naman, tinuro naman sa akin, hindi naman tayo pinababayaan ligaw eh. Tama, yung face mask, yung ginagawa ng face mask, yung paglayo sa mga tao na hindi ka sigurado kung healthy ba yan o ano. Wala namang masama. Kung ikaw ay mag-iingat, wala namang masama kung pananatilihin mo maayos ang katawan mo.
Kasi templo po yan ng Diyos. Yung katawan mo na yan ang gagamitin ng Diyos para maabot ang iba. Pero ang katawan na yan, ipababayaan mo at ikaw ay magpapawardi-wardi sa buhay, hindi ka mag-iingat. Kasi maaari kang susulan mo sa mga espiritu eh. Uy, may handaan dito, punta ka naman. Kasi sasarap ng handa. Mga pinubukasan, uupo ka na. Ayan tuloy, nangyayari. Mag-iingat. Amen po ba? Mag-iingat. Intindihin mo yung katawan mo na yung gagamitin ng Diyos. Hindi yung kamay mo lang, hindi lang paa mo. Yan buong katawan mo. Kasi hindi ka makakapag-share kapag ikaw ay may sakit. Hindi ka hindi mo maipapahayag ng mabuti ang kaligtasan ng Diyos kung ikaw ay may karamdaman. Hindi ka makakaawit, hindi ka makakatugtog, hindi ka may karamdaman. So gagamitin mo yung katawan mo, ingatan mo, para paglingkuran ng Diyos. Ingatan mo yan, yun po ba? Pero at the meantime, habang tayo pinaghihintay ng gamot sa pandemic na ito, palakasin nyo ang relasyon nyo sa Panginoong Jesus. Amen po ba? So tayo po ay may communion. So tinatawagan po natin ng mga tatay. Tatay ka ba? Mga tatay, sige mga tatay. Tayo po ngayon ay may per Sunday at katulad po ng ating pinagawian, kada per Sunday ng buwan, tayo po ay mayroong pagsasalo-salo o communion. Ito po yung napakahalaga dahil ito po yung isa sa mga inuutos ng ating Panginoong Jesus. Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 11. Verse 17. Tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko na kayo maaaring purihin, sabi ni Pablo. So kung minsan, wala rin pinagkaiba yung mula noon hanggang ngayon, wala rin pinagkaiba yung kalagayan o yung mga kinikilos ng mga simbahan. Kung minsan mas grabe noon, kung minsan mas medyo behave ngayon. Kung minsan naman mas behave noon, mas mga pasaway ngayon. Noon, sabi rito sa simbahan ng Corinthian, hindi ko kayo maaaring purihin dahil ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti, kundi nakakasama pa. Verse 18. Una sa lahat, nabalitaan kung kayo nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwala ng katotohanan yun. So nagugrupo-grupo at hindi po maganda yun. Dapat tayo po ay nakikipag-fellowship sa ating kapwa. Huwag yung, huwag yung namimili. Dito lang ako dahil may yaman ko. Dito ako sa mga Dito ako sa mga taga-abroad. Dito ako sa mga Kailangan kayo po nakikipag-fellowship sa inyong kapwa dahil tayo po magpapalakasan ng isa't isa. At meron kayong matututunan sa inyong kapatid. Hindi lang sa isa, hindi lang sa noon, yun yung napapansin ng Pablo. Nagkakaroon sila ng pagpapangkat-pangkat. Kasi meron mga grupo ng mayayaman, may mga taniman ng ubas, may mga taniman ng trigo. Sila lang ang nakakapag-produce ng mga wine, mga tinapay. Sabi rito, verse 19. Kailangan pang magkabukod-bukod kayo para makilala kung sino ang mga tapat. Verse 20. Sa inyong pagtitipon, hindi ba nalahapunan ang kinakain ninyo? Verse 21. Sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala. Kaya't nagugutom yung iba at ang iba naman ay nalalasing. So yung mayayaman, may dala-dala na yung container ng kanyang ubas, yung katas sa ubas, dahil yung mga malalaki silang lupain. Yung iba naman, dala-dala na nila yung mga pagkain, yung mga tinapay. At habang nagpipilit si Pedro, katulad ng ginagawa natin, iba, simpleng kumakain na, simpleng namumuya. Yung iba, nagtatagay-tagay na sa likod. Kaya nangyayari daw, may nalalasing na, sabi nila. May mga nagbubusog, may mga nalalasing. Samantalang yung iba na dapat ma-share ang pagkain na yun, dahil kakaroon sila ng komunyon, katulad na yun. Ay, mga pasaway yung iba eh.
Wala ba kayong sariling bahay para doon na lang kayo kumain at uminom, sabi ni Pablo. O hinahanap ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mahihirap. Anong gagawin mo ngayon? Purihin kayo? Hindi ko kayo pupurihin. So nagagalit si Pablo, verse 23. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon. So ayun na, balik na sa anong dahilan kung bakit sila pinagdala. Kung bakit kasi may pinukahan siya o yung pamilya ng ganito. Kilala niya kasi yun, may mga malaking taniman ng ubas. Magdala kayo ng mga 2 galon na una katas ng ubas, wine. O yung pamilya ng ganito, nakilala na may malaking taniman ng mais o piniguhan. Magdala kayo ng mga tinapay. Pero yun, ang purpose nun, paghahati-hatiran, magsishare yung magkakapatid. Hindi magpapangkat-pangkat, hindi magkakanya-kanya. So tandaan po natin, ang purpose po natin bilang mga Kristiyano, hindi lang makilala ang Panginoong Jesus. Hindi lang tayo magkaroon ng relasyon sa Kanya, kundi tayo mismo ay maging kapatid ng ating mga kapatid. Amen po ba? Tayo ay magkaroon talaga ng pagkakapatiran bilang taga-Jesus home. Amen. At walang sino man ang nakakalamang sa sino man sa simbahan ito. Lahat po tayo ay under ng ating kuya, ng ating Panginoong Jesus. So wala po nakakalamang. Pero yung mga binigyan, mga kakayahan ng mga pagpahayag ng salita ng Diyos, pwede lang gawin at i-share yun, ibahagi sa kanyang mga kapatid. Saan tayo? Verse 23. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ipinibigay ko naman sa inyo, sabi ni Pablo. So nagseryoso na siya. Una, pinagalitan niya yung mga grupo-grupo, ng pamilya na gano'n na napansin niya siguro, mga may ingay ng mga kababaihan ng mga nakainom ng wine. Hindi ba napansin niya, nguya ng nguya. Kaya medyo nagalit siya, pinupulpito rin. Sinabi niya rin sa pulpito. Pero pag ito sa verse 23, back na siya, seryoso na. Ito ang araw na tinanggap ko sa Panginoon, pinibigay ko naman sa inyo. Sabi rito, ang Panginoong Jesus nung gabing siya ay pagkanulo, yung pagkanulo yung ipapaaresto, yung bibistahan ng kakasuhan, wala ng kasalanan. Nung gabi raw na ipagkakanulo ang Panginoong Jesus, ito ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. So tandaan ninyo, mayroong ginawa ang kuya natin, ang ating Panginoong Jesus. Mayroong ginawa para sa ating lahat. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya yung katawan na yun, pinahirapan, binugbog, sinugatan, ipinako sa krus, hiniya, at kung ano pang pang-iinsulto ang ginawa. Tiniis niya lahat ng sakit, kung hapdi, kirot na kanyang dinadanas, habang siya ipinapako sa krus. Tiniis niya yun dahil mayroong reason o mayroong dahilan yun. Tapos sabi rito, verse 25 at 24. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So ginagawa natin ito in remembrance. Kasi baka nung makakalimot na tayo. Kumisan niya ng napakalaking sakit natin mga tao, hindi lang Pilipino buong mundo. Yan ang napakalaking sakit natin, hindi tayong lumimot. At napaka-importante pa naman nito na hindi dapat limutin. Kaya nga dapat ginagawa natin ito buwan-buwan para ipaalala sa inyo. Sa buong buwan na ito, kailangan si Jesus ay maging laman ng puso niyo. Amen po ba? Kailangan sa buong buwan na ito na September, kailangan si Jesus ay maging tumaas ang level ng iyong pakikipagrelasyon sa Kanya. Kailangan mayroong bagay na ikatutuwa ni Jesus ay sa iyo sa buwan ito. Gayon din naman, verse 25. Gayon din naman matapos paghapunan na hinawakan niya sa aro. O sabihin natin baso o tasa o kung ano man yung sa aro niya yun. Ang sa aro ito ang bagong tipan
na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang, so ganoon din yung mga kapatid. Tuwing iinumin daw natin yung wine, gawin daw natin bilang remembrance, pag-aalala. Ano ba naaalala mo? Anong naaalala mo? Madalas ang naaalala natin mga problema, yung mga bayarin, kung ano pa sa darating na future, sa darating na katapusan. Alalahanin mo ang ginawa na Jesus sa iyo, tingnan mo, yung katapusan mo, babayaran niya. Ganyan po ba? Kasi binayaran niya ang buhay natin, binayaran niya ang kaligtasan natin eh. So kung ano inaalala mo, mas alalahanin mo si Jesus. Ang sahod nito ang bawat tipan ng pagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom, sa sahod ito ay pinapahayag, i-express natin, pinapahayag natin ang kanyang kamatayan. Ang kamatayan yung ginawa ng Panginoong Jesus na yon. Ating iniintindi, inaalala na may ginawa ang Panginoong Jesus sa akin. Tingnan nyo, sino ba tayo para may isang tao na magpakasakit para sa atin? Sino ba tayo para gawin na yun? May kanta nga sabi, amis daw siya, amis na amis. Dahil ang hari, isipin mo ang hari ang papakasakit para sa kanyang nasasakupan. Ang sarap ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarap ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Jesus hanggang sa muli niyang pagparito. Ngayon, tandaan po ninyo, darating muli ang Panginoong Jesus. Babalikan niya tayo. Ngayon, mayroong katuruan at natawag na rapture. Pero may mahabang katuruan yun. Na sinasabi na ang mga naghintay, ang mga naniwala sa Panginoong Jesus, ang mga may magandang relasyon sa Panginoong Jesus, pagbalik ng Panginoong Jesus, dahil kukunin niya, itataas tayo, mapupunta tayo sa lugar na sa alapaat o sa kalawakan. At isang araw, mabibigla na lang ang mga katabi natin dito, mga kabarangay natin. Hahanapin tayo, hindi tayo makikita. Mawawala tayo, mararapture, maaaring matira na lang yung tsinelas natin, sapatos natin. Pero tayo wala lang, nandun tayo. Pero walang dating sa kanila yun, matutuwa pa nga yun eh. Pag napansin lang, wala mga tao sa mga bahay natin eh. Eh tiyak, inulot nila yun, nakawan dito, nakawan doon, wala tao eh. Pero sa atin, wala tayong pakialam doon dahil tayo ay saved na. Amen po ba? At mangyayari yun kapag kayo ay may matibay na relasyon sa Panginoong Jesus. At intindihin po ninyo, tayo po tumayo. Mas tayo po tayo, itaas po natin ang inyong tinapay. Kung wala si Jesus, paano tayo mga kapatid? Pag tumarating anong kabigatan, problema sa buhay niyo, gawin ninyo, huwag kayong mahihiya. Huwag kayong mawawalan ng tiwala. Pag may mabibigat kayo pinagdadaanan, iluhod nyo, tumawag kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa pangalan niya, ibinibigay nyo yung panalangin sa aming Diyos. Kumbaga, mayroon na susi kung kayo ay lalapit sa Diyos, sa Ama. Mayroon na susi para mapakinggan ang inyong panalangin. At yun po mga kapatid ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesus, kaya napakahalaga, huwag ninyong kalilimutan. So gagawin natin ito bilang remembrance, pag-alaala sa ginawa niya. At lahat ng sino man o anuman sa lupa, sa ilalim ng langit, sa ilalim ng dagat o saan man, lahat ay luluhod. Pag sabi luluhod, hindi
obra sa Panginoong Jesus. At kapag ang Diyos ay panig sa atin, sino ba ang laban sa atin? Mamuhay kayo ng may kapayapaan, mga kapatid, at mamuhay kayo ng may katagumpayan. Huwag kayo magdududa. Ngayon at bukas at pagpakailanman, safe na ang buhay natin. Sabay-sabay po natin ito, kakainin. Itaas natin ang inumin. Ngayon ang inumin po ito ang sumisimbolo sa banal na dugo ng ating Panginoong Jesus. Maski noon pa, ginusto ng Ama na magkaroon ng dugo, pagpahid ng dugo o pagbuhos ng dugo para magkaroon ng kapatawaran ng sinuman. Noon pa, yun ang pinagawa sa mga Israelita. Kaya hanggang sa ngayon, hindi man tayo sinugatan, hindi man tao dito sa lupa ang nasugatan at pinadugo. Nagkaroon ng kaligtasan ng buhay mo dahil ang Panginoong Jesus mismo ng magkatawang tao na sinugatan at bumuhos ang kanyang dugo. At ang dugo niyo ang naglinis sa anumang kasalanan na iyong nagawa. Kaya sinasabi ng kasulatan sa Roma chapter 8 na bukod sa ikaw ay tinawag, ikaw ay pinawalang sala pa. Ikaw ay justified. Paano? Paano maaari sa kasalanan ngayon? Dugo lang ni Jesus ang makakapaglinis sa kasalanan ngayon. Gaano man kadumi, gaano man kapula, gaano man kagrabing dumi, kaitiman, kadumihan ang kasalanan ngayon. Nililinis yan ng Panginoong Jesus ng kanyang banal na dugo. Kaya ikaw at ako ay tinatawag na banal ng Diyos Ama sa kanyang harapan. Ang mga banal kong anak. Ano man ang kasalanan ang nagawa natin sa nagdaan, kung meron man, binibigyan ko kayo ng 2 minuto para humingi ng tawad, mga kapatid. Ipikit niyo mga mata niyo, iyong ulo niyo bilang pagpapakumbaba sa ating Diyos. At kung meron ka na iisip na nagawa mong mali o kasalanan, kanino man, sa isip, sa salita, sa gawa o sa iyong kapwa, ito na pagkakataon habang hawak mong inumin na yan, inaamin mo na ikaw ay humihingi ng kapatawaran, ay nagkasala sa Diyos na makapangyarihan. At tinitiyak ko sa iyo, nililinis na ang kasalanan yun. Pinapatawad ka at ikay pinapanumbalik dahil ikay anak ng Diyos. Kailanman hindi ka niya iniwan at hindi ka niya pababayaan. Sige, 2 minuto para pagsisihan natin, hihingi ng tawad o sorry ang mga kasalanan na gawa natin kanino man sa Diyos, sa ating kapwa, sa ating isip. Humingi tayo ng kapatawaran. Taas po natin ang inumin. At sabay-sabay po natin inumin bilang pag-aalala na ikaw po nilinis na ng Diyos, nilinis na. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So, maging abala tayo sa mga bagay na spiritual, yung nararapat na gayong nakikita na naman natin na talagang iba na yung nangyayari, no? So, maging abala tayo sa pag-share ng Word of God sa ibang tao, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Gaya ng nasabi ko doon sa mga women's na nag-zoom kami, si Joy May, yung kanyang kapatid ng asawa niya si Dex, na andyan lagi sa bahay nila, sabi ko, opportunity niya para ako i-share yung Word of God, para kung ano nangyari, dumating ang rapture o abutan ng kamatayan, sabi ko ganyan, hindi ka masisisi, igampanan mo na na-share mo sa kanya yung mabuting balita ng kaligtasan. Amen po? So tayo ganun din. Okay? Ganun din po tayo.
Kasi maging wise tayo kung sino man yung malapit sa atin lagi at hindi pa nakakakilala sa Panginoong Yesus, kailangan share nyo. Kasi pag yan namatay, at namatay ka rin, o kaya nag-rapture, sisisihin ka niya. Ang tagal kitang nakasama, hindi mo sa akin pinakilala si Jesus. Ngayon, ito ngayon ako sa dagat-dagatan ako, naghihirap, dahil hindi mo ako pinatanggap, hindi mo pinakilala sa akin ng Panginoong Yesus. Pati ikaw, dadalo sa impyerno. Kaya sinasabi pag di tinatakot ko nga, sige, pero di pa nanakot yung katotohanan. Ha? Ayoko nahihiya kayo, hindi nyo alam sasabihin nyo. Dahil hindi ko sa simbahan, invite nyo. Okay? So, tandaan nga, napakamalapit ng bumalik ang Panginoon. Amen? Tapos yung, ano ba kaya ba inanong ni Pastor yun? Yung wisdom, yung karunungan, napakaganda na meron po tayo nito. Kasi pag meron tayong karunungan, ano man ang desisyon natin sa buhay natin araw-araw, magkakaroon ng direksyon. Hindi tayo mapapahamak o hindi tayo magkakamali. So, nasabi ko noon, okay, obedience is the outward evidence of the true fear of the Lord. So, kung gusto daw natin na talagang meron tayong karunungan, kailangan meron tayong pagsunod. Yung pagsunod na yun, yung daw ang outward, sabi outward evidence na talagang meron tayong banal na takot sa Panginoon. Amen po ba? So, magkaroon tayo, meron mo karunungan, napakahalaga niya, yun ang hilingi niyo sa Diyos. Ano pa ba? Okay, so sa atin namang giving, no, ano ko sa niya tutorial na ang Diyos tumitingin sa puso. Okay, hindi doon sa binibigay natin kung tinitingnan niya ang puso natin. Okay, so natutuwa ang Diyos kapag nagbibigay tayo. Kaya nga kung ano man daw ang laman nito, kasi unang nagbigay ang Diyos sa atin, kaya tayo nagbigay. So kung ano man ang laman nito, una ang nagbigay. Diyos sabi nga, we cannot outgive God in giving. Siya muna. Tapos tayo ngayon ang babalik. Parang cycle yan eh. Binigyan ka ng Diyos, natuwa ka, sinunod mo ngayon yung utos niya, binalik mo dapat ibalik sa Kanya. Natuwa rin ang Diyos sa iyo. Kaya binilis ka na naman niya. So paikot-ikot lang daw yun. Amen. So ganun po ang gagawin natin. Ipakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos sa pagiging ngayon, magiging tapat tayo sa pagbibigay natin at andun yung pagsunod po natin. Amen po? Okay, so may patotoo lang ako. Pwede mo. Kasi baka mapano na yung time. It's giving time. It's blessing time. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa umaga po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na binigay niyo po, Panginoon, sa pag-aaral, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagiging niyo, sa kalakasan na bigay sa amin. Panginoon, napapasalamat niyo po, Panginoon, sa pandemya nito, Panginoon. Patuloy niyo po kami ingatan. Patuloy niyo po kami bigyan ng kalakasan, Panginoon, at nananatili po kami malakas at buhay, Panginoon, sa panahon po. Panginoon, salamat, Panginoon, sa mga biyaya at kapala ibigay sa bawat sa Panginoon. Patuloy rin po kami humihingi na kapatawaran sa aming mga nagkamali, sa aming mga kasalanan, Panginoon, katawad po, Panginoon. Panginoon, inadalaman din po namin, Panginoon, sa patuloy po kami humihingi ng tulong, Panginoon, na pag-ingatan niyo nga po kayo, Panginoon, sa panahon ito, Panginoon, na patuloy pang lumalagan ng virus. Patuloy niyo po kami ingatan, Panginoon, at patuloy niyo po palakasin ang aming mga katawan, Panginoon. Dinadalaman din po Panginoon namin ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa po yung nakakilala po ito. Patuloy niyo pong ipuhin pa rin ang kanilang mga puso pagdating ng lumapit sa inyo, Panginoon. Dalahin ko rin po, Panginoon, na dinadalaman din po namin, Panginoon, ang mga Pinoy, Panginoon, na nawawala, Panginoon, sa Japan, Panginoon. Patuloy niyo pong bigyan, Panginoon, ng kalakasan kung sino mga Panginoon na buhay, Panginoon. Patuloy niyo pong bigyan, ingatan, Panginoon, yes, Lord. Patuloy niyo pong patuloy rin po kayo matagpuan, Panginoon, ang Panginoon na nga hindi pa nakikita, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sa aming pansamantalang pag-iwalay, Panginoon. Bigyan niyo po kayo ng protection, Panginoon, at pag-iingat, Panginoon. Ito mga isang ito lang, tayong pangalan ng Jesus Christ, Panginoon. Amen.